Ito pong balita na to na ating pag-uusapan ngayon ay naging laman ng usap-usapan sa Amerika noong isang buwan lang dahil tila direktang pag-atake ito sa Ebanghelyo, mga kababayan. So knowing that America is a Protestant country, naging issue ito sa kanila. At ito ay yung panukalang batas na House of Representative number 6090 or yung tinatawag na Anti-Semitism Awareness Act of 2023. Nakalagay po kasi sa panukalang batas na ito na bawal sisihin ang mga Hudyo sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus dahil ito daw ay isang uri ng anti-Semitism. Binuo itong panukalang batas na ito ng House of Representatives ng Amerika noong kasagsagan po ng daan-daang Palestinian ang namamatay sa Gaza dahil sa pagsalakay ng hukbo ng Israel. So dahil siguro sa awa ng mga Amerikano, may mga protesta na naganap para sa mga Palestinians laban doon sa ginagawa ng Israel. So, nagkaroon ng tendency na mabuhay uli yung issue ng anti-Semitism. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano ang anti-Semitism, yan po ay tumutukoy sa anumang pananalita o gawa na humihikayat na magalit ang publiko sa mga Hudyo. So, kung nagsasalita ka ng anuman na gumigising sa emosyon ng mga tao para sila'y magalit sa mga Hudyo, that is anti-Semitism. At dahil nga sa ginagawa ng Israel sa Gaza, medyo nabuhay yung ganyang kaisipan laban sa mga Israelita. At bilang response, binuo ng gobyerno ng Amerika ang Anti-Semitism Awareness Act of 2023. At isa sa mga probisyon ng panukalang batas na yan ay bawal sabihin na ang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Hesus. Ang sabi dito sa isang dokumento ng Anti-Semitism Awareness Act, isa daw sa mga definisyon ng antisemitism ay ito: using the symbols and images associated with classic antisemitism, that is, claims of Jews killing Jesus or blood label to characterize Israel or Israelis. So ayan, malinaw yan mga kababayan. Kapag sinabi mong ang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Hesus, antisemitism yon, ayon dyan sa dokumentong binasa natin. Sa mga nagbabasa ng Biblia, gusto ko pong malaman yung inyong saloobin tungkol dito. Ano pong masasabi ninyo? So pwede nyong i-post yung inyong comment dun sa ating section box. Kasi kung Biblia po ang ating pag-uusapan, ang nakasulat po sa Aklat ng Gawa, ganito, sa Acts chapter 2 verse 36, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So malinaw, ano? Ayon dyan sa binasa natin, sino daw ang nagpako kay Jesus na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo? Sino? Ang mga Israelita. O ulitin natin, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Ang tinutukoy ang Israel. Ngayon, punta naman tayo dun sa mismong araw na dinala ang Panginoong Hesus sa harapan ni Poncio Pilato. Ano naman ang sabi ng mga Hudyong nandoon? Dito sa aklat ng Mateo chapter 27 verse 24 hanggang 26, nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barrabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. So kayo, tatanungin ko dito mga kababayan, sa palagay ninyo, tama ba yung Anti-Semitism Awareness Act of 2023? Kapag ang Anti-Awareness or Anti-Semitism Awareness Act of 2023 ay naging ganap na batas, bawal na pong ipangaral itong mga talatang ito sa Biblia. Bawal na yan basahin. Kasi lumalabag ka dun sa batas dahil considered as anti-Semitism na yan pag pinangaral mo yung Acts chapter 2:36 at Matthew 27:24-26. So itong panukalang batas na ito ay isa lamang sa kayang gawin ng batas ng tao para sirain ang Biblia. Actually, yung turo na yan na wala daw kasalanan ng mga Hudyo sa pagkamatay ng Panginoong Hesus, may pinag-ugatan yan may pinagmulan yan mga kababayan. Ang utak niyan ay ang simbahang Katoliko.
Dito sa isang balita, ito, babasa ko ng isang reference, hindi ako nag-iimbento. Ito ay mismong sa pahayagan ito ng simbahang Katoliko. Times of Malta. Ang sabi dito, Pope Benedict XVI has dismissed the image of Jesus Christ as a political revolutionary in a new book yesterday in which he also absolves the Jews of responsibility for Christ's death. Ano sabi? Pinapawalang sala niya daw ang mga Hudyo sa kanilang kasalanan sa pagkamatay ni Kristo. Sino may sabi niyan? Yung nakaraang Pope, si Pope Benedict XVI. Nakita nyo? Actually, since 1965 pa yan 1965 pa, pagkatapos ng gera, doon sa tinatawag na Council of Vatican II. Inabsuelto na po ng simbahang Katoliko ang mga Hudyo sa kasalanan ng pagkamatay ni Jesus. Which is kung aatras pa tayo sa kasaysayan, kasi alam nyo, ang paniniwala ng simbahan dati, ang mga Hudyo, collectively, pag sinabing collectively, lahat ng mga Hudyo mula noon hanggang ngayon, lahat sila may kasalanan sa pagkamatay ng Panginoong Hesus. Yun po ang orihinal na paniniwala ng simbahang Katoliko. Kaya nga sabi dito sa isang dyaryo, New York Times, the church is now changing its attitude toward the Jews. Nakita nyo? Nagbabago na sila ng kanilang pakikitungo sa mga Hudyo. Kasi dati hindi naman ganito, hindi naman sila ganito kabait Iba yung trato nila sa mga Hudyo noon. Ang trato ng simbahan sa mga Hudyo, busabos. Dahil nga, ang tingin nila sa mga Hudyo, lahat sila may pananagutan sa pagkamatay ng Panginoong Hesus. At yan, inaamin niya ng simbahan. Inaamin ng simbahan na dati silang anti-Semites. Yes, in fact, bago mamatay yung isang Pope sa Vatican, may dating Pope sa Vatican, bago siya mamatay, gumawa siya ng sulat na humihingi ng tawad ang simbahan sa mga Hudyo. Ito, basahin natin Sabi dito, mula sa isang kilalang online commentary. Ang sabi dito, Vatican II and the Jews. Ang sabi dun sa sulat ng pumanaw na Pope, we are conscious today that many centuries of blindness have cloaked our eyes, so that we can no longer either see the beauty of thy chosen people, nor recognize in their faces the features of our privileged brethren. We realize that the mark of Cain stands upon our foreheads. Across the centuries, our brother Abel has lain in the blood which withdrew or shed the tears we caused by forgetting thy love. Forgive us for the curse we falsely attached to their name as Jews. Forgive us for crucifying thee a second time in their flesh, for we knew not what we did. See? So humihingi ng tawad itong Pope na to bago siya mamatay. Inaamin niya na dati silang mga anti-Semites talaga. Galit sila sa mga Hudyo. Pero nagbago nga yan nung kalaunan na. Ang tanong, bakit nga ba nagbago ng ihip ang hangin sa simbahan para magbago yung kanilang pakikitungo sa mga Hudyo? Ganito kasi yan. Remember, ang simbahan ang dahilan kung bakit naging makapangyarihan si Hitler, tama? Malaki ang kinalaman ng simbahan kung bakit naging powerful na tao si Hitler sa Europe. May kasunduan ang simbahan at si Adolf Hitler na magtutulungan sa isa't isa. Tinalakay natin yan dun sa ating video about Hitler. Kaya kung hindi nyo pa napapanood yun, pwede nyo i-check itong link na ito nasa taas. Kaya nung time na pinapatay ni Hitler ang mga Hudyo, nananahimik ang Papa sa Roma kasi syempre kaalyado niya si Hitler Diba? Ano sabi ni Hitler? Ito mismong sa bibig ni Hitler ito, babasahin lang natin. I have been attacked because of my handling of the Jewish question. The Catholic Church considered the Jews pestilent for 1500 years, put them in ghettos, etc., because it recognized the Jews for what they were. And perhaps I am thereby doing Christianity a great service by pushing them out of schools and public functions. Nakita nyo? Ang inspirasyon ni Hitler kung bakit niya pinagmamalupitan ng mga Hudyo is kasi nga, ang simbahan, itinuturing nila ang mga Hudyo na peste. Nakita nyo? Natalo si Hitler sa gera. Nabalita sa buong mundo yung kanyang kalupitan na ginagawa sa mga Hudyo, yung kanyang mga concentration camps. So ano ginawa ng simbahan? Kumambyo bigla ang simbahan. Biglang nagkaroon ng Vatican II at naging friendly sila sa mga Hudyo.
hanggang sa dumating sa punto na inabsuelto ng simbahan ng mga Hudyo sa kasalanan ng kamatayan ni Kristo. Siyempre, kailangan gawin ng simbahan yon para huwag silang masisi doon sa Jewish Holocaust. Mautak din no? At ngayon, yung pagtatayo ng bansang Israel at yung gerang nagaganap laban sa mga Palestino, alam nyo ba na sa Vatican din binuo yan? O eto hindi ako nag-iimbento, mismong sa Wikipedia galing ito. Ang sabi dito, the Voice of the Arabs, based in Cairo, ascribed this move to a Zionist plot to capitalize on the Vatican Council in order to further the oppression of the Palestinian refugees. The Lebanese embassy and the Egyptian embassy in Rome made their complaints known to the Vatican. In spite of this, Roncalli allowed the SECU under Cardinal Bea to continue its work on a document on Jewish-Catholic relations. So, nakita nyo? Kasi napansin ng mga Arabo na, naku, kung ipupush nila yung pagtatatag ng State of Israel, ang mangyayari nito, kawawa ang mga Palestino, magiging mga refugee sila. So nanawagan sila sa Vatican, nag-complain sila. Pinakinggan ba ng Vatican yung complaint nila? Hindi. Manapa, ang naging turo, ang sino man na tumututol sa pagtatayo ng estado o ng bansa ng Israel dyan sa Middle East is considered as anti-Semites. Ganyan minanipulan ng simbahan ang politika sa Arabia dahil sa kanilang kagustuhan na linisin yung kanilang pangalan pagkatapos ng Second World War. So ano ibig sabihin nito? Kung mapapansin ninyo, halos lahat nag-ugat sa simbahang Katoliko Yung antisemitism, simbahan ang kauna-unahang antisemite sa mundo. Yung Jewish Holocaust, ang simbahan din ang naging inspirasyon ni Hitler. Tapos nagbago ang ihip ng hangin, nakipagkasundo ang simbahan sa mga Hudyo, inabsuelto ang mga Hudyo sa pagkamatay ni Jesus. Tapos yung pagpapalaya sa mga Palestinians, halos lahat yan may kinalaman ng simbahan ngayon, itong panukalang batas na bawal sisihin ang mga Hudyo sa pagkamatay ng Panginoong Hesus, bunga ito na kanilang pagsusumikap na takpan yung dumi na ginawa nila laban sa mga Hudyo noon. So sino ngayon ang nagsasuffer? Ang nagsasuffer ngayon ang Biblia. Bawal mo nang ituro ang Acts 2:36 at Matthew 27:24-26 kapag pumasay ang batas na yan sa Senado. Dahil antisemitism na yon. Mabuti nga hindi pa pumapasa yan Kasi maraming kumukontesta dyan maraming tumututol dyan sa batas na yan Kasi naniniwala sila na yan ay hayagang pagsira sa nakasulat. Pagsira yan sa Ebanghelyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, Galacia 1:8, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Huwag ninyong tanggapin yung anumang turo na labag sa itinuturo ng ebanghelyo, sabi ni Pablo. So, ibig bang sabihin, galit ako sa mga Hudyo? Baka mayroon tayong mga kritiko dyan. Aba, galit ka pala sa mga Hudyo, anti-Semite ka? No, hindi ako galit sa mga Hudyo. Tama yung nakasulat Ang sabi sa nakasulat, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Tama yun. At hindi porke sinabi kong tama yun is anti-Semites na ako. Kakitiran ng isip yun. Pero dito sa Gawa 2:36, hindi lang mga Israelita nung panahon na yun ang tinutukoy. Ang sabi diyan, buong Israel. At ang sabi ng mga Hudyo, pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. So dito sa salitang ito, nagkakaroon ng responsibility sa pagkamatay ng Kristo yung mga Hudyo sa mga susunod na henerasyon. Narinig ng Diyos yan Ang sabi sa Biblia, Ecclesiastes 5:2, huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. So naging accountable ang Israel dahil sa salitang ito ng mga ninuno nila. Kaya sa pandinig ng Diyos, parang sumpa na yan So, ang tanong, ano dapat nating gawin? Dapat ba tayong magalit sa mga Hudyo? Dapat ba tayong magmalupit sa kanila gaya ng ginawa ng simbahang Katoliko noong unang panahon? Hindi. Sa halip, dapat pa nga tayong maawa sa mga Hudyong ito. Dapat maawa tayo sa kanila dahil dinadala ng mga Hudyo ngayon yung kasalanan ng kanilang mga ninuno na wala naman silang kinalaman doon. At yung awa natin na yun, ang gagamitin natin para ipangaral sa mga Hudyo ang kaligtasan ng Ebanghelyo. Tanggapin nila si Jesus
bilang tagapagligtas para sila maabsuelto sa ginawa ng kanilang mga ninuno nung ipako ang Panginoong Hesus sa krus. Yun lang ang tanging paraan para maabsuelto at maligtas ang lahat ng mga Hudyo. Hindi sa pamamagitan ni Abraham, hindi sa pamamagitan ni Moises o ng sino mang propeta pwedeng maabsuelto ang mga Hudyo sa kasalanan nila sa anak ng Diyos. Ni hindi yung pagiging Hudyo nila o kahit ang Papa sa Roma pa ang mag-aabsuelto sa kanila. Ang pagtanggap lang kay Kristo ang tanging mag-aabsuelto sa kanila, wala nang iba. Nonsense yung pag-aabsuelto ng simbahan sa kasalanan ng mga Hudyo. Walang kwenta yon, walang bearing yon. Christ is the only way to obliterate the sins of the past. Tama, hindi dapat mag-suffer ng kasalanan ng magulang ang mga anak. Pero kapag tinuloy ng anak ang kasalanan ng mga magulang niya, he will suffer as well. Tandaan nyo yan. So sabi ng simbahan, no need to convert ang mga Hudyo. Hindi na daw kailangang i-convert ang mga Hudyo, sabi ng Papa sa Roma. So ano ibig sabihin nito? Pabayaan nyo na lang sila kung ano sila ngayon. Irespeto nyo na lang ang paniniwala nila. Kung Judaismo ang paniniwala nila, irespeto. Kung Muslim ang paniniwala nila, irespeto. Kung Buddhist ang paniniwala nila, irespeto. So kahit hindi tanggapin yung Kristong itinuturo ng Biblia, ligtas pa rin sila. Ganyan yung paniniwala ng simbahan. Kaya ang sabi ng simbahan, huwag nyo na silang i-convert. So, isa lang ang ibig sabihin nito, hinaharangan ng simbahan ang kaligtasan ng mga taong ito. Ang sabi sa Biblia, sa Acts chapter 3 verse 19, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Ano naman ang sabi ng simbahan? Huwag nang i-convert, no need na. Sabi, church should not pursue conversion of the Jews, Pope says. Kaya ako naniniwala ang simbahan antikristo talaga Antikristo Hindi lang nila hinaharangan yung kaligtasan ng mga miyembro nila, pati yung hindi nila miyembro, hinaharangan din nila yung kaligtasan ng mga taong ito. Tandaan nyo to mga kababayan, hanggat ang antikristo ay nire-respeto at sinusunod ng mundong ito, palayo din ng palayo ang batas ng tao sa batas ng Diyos. Hanggang sa dumating sa punto na wala ng katotohanan sa lupa. Yan po ang trabaho ng Antikristo, alisin ang katotohanan sa lupa. Ang sabi sa prophecy, Daniel chapter 8 verse 12, at ang hukbo ay nabigay sa kanya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang. At kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. Kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa. Yan ang modus ng Antikristo. Yan ang gustong mangyari ng Antikristo, iwaksi ang katotohanan sa lupa. Ano yung katotohanan? Ang sabi ng Panginoong Hesus, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yung salita ng Diyos na nasa Biblia, yun ang katotohanan, mga kababayan. At yan ang gustong iwaksi ng Antikristo. So I think hanggang dito na lang ang ating pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Magandang araw po.